sa reputasyon ng speaker, yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po yung naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Na isinight for contempt nga yung dalawang iniimbestigahan dahil nagsasabi raw ng hindi katotohanan. At ang sabi ng ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Eh dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt. Kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Eh, akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng parusa na kriminal dahil ang contempt po, dahil ikaw nga po ay mawawalan ng kalayaan, no? Eh kinakailangan dinggin muna ang side ng mga kinokontempt, no? So sa ating mga kasama, konting tiyaga lang po, pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya. Hindi po kayo makakalimutan, pero nariyan po ating hukuman, dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo. Well, dapat po, no? Kasi yan po ay po pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso, no? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po, no? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso. Pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan na labag sa karapatang pantao, meron din po yang pananagutan. Pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng hudikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka-Eric, yan po ang pinakabataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Takaran po talaga yan eh. Yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Eh ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker, ang speaker naman tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker, eh yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po yung naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa yung pangtao ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyektong maiuwi nila sa kanilang mga distrito.